Sa Western Australia, halos 60 bahay ang nasunog dahil sa bushfire. Sa lakas ng hangin, hindi napigilan ang pagkalat ng apoy hanggang sa mga bahay. Pahirapan ang pag-apula sa sunog at kinailangan pang gumamit ng helicopter. Daan-daang residente ang inilikas sa kasagsagan ng sunog. Nagpahayag naman ng pakikisimpatya ang Prime Minister ng Australia sa mga kababayan niyang apektado ng iba't ibang trahedya tulad ng baha at sunog. Mga kapuso, hindi na po muna itutuloy sa Marso ang dagdag pasahe sa LRT at MRT. Pag-aaralan daw muna ng mga otoridad ang mga isyong inilatag ng iba't ibang sektor. Nakatutok si Jamie Santo. MRT! LRT! Fair Heights! MRT. Makalipas ang hindi tinigilang pangangalampag ng iba't ibang grupo laban sa nakaumang nadagdag pasahe sa MRT at LRT sa susunod na buwan, nagdesisyon ng Department of Transportation and Communication o DOTC na ipagpaliban muna ito. Paliwanag ng Light Rail Transit Authority Corporate Board Secretary Attorney Hernando Cabrera, wala pa kasing desisyon ng board sa fare adjustments kaya hindi pa ito pwedeng maipatupad. Marami pa raw kasing kailangan busisiin pero di raw ibig sabihin wala nang magiging dagdag pasahe sa MRT at LRT. So we have to look into ngayon dun sa mga nakalap namin ng mga position papers, mga reaction, mga hinaing ng mga nag-attend ng public consultation. So kailangan naming pasadahan ito, re-reviewin namin, i-evaluate namin, and then gagawa kami ng report. Kaya naman kahit bahagyang nakahinga ng maluwag ang mga estudyante, di pa rin daw sila titigil sa pangangalampag sa Administrasyong Aquino. Baka raw kasi kung kailan sila bakasyon, saka naman ipatupad ang fare hike na tiyak na sasapol sa bulsa ng kanilang mga magulang. Kaya naman panawagan nila, Kung gusto mo talaga ng daang matuwid, dapat ganito. Dapat ibasura mo ni MRT, LRT sa pinaka-maagang panahon. Dapat clear policy pronouncement from the President na wala na pong MRT, LRT fare increase. Ang mga estudyante po ay 30% ng mga araw-araw na sumasakay sa LRT at MRT. At kung dito po yan sa UP, nasa puso kami na dinadaanan ng Katipunan LRT2 station at maging ng Quezon Avenue MRT station. Kaya ramdam na ramdam ng mga estudyante yung halos 100% if ever sa panahon na siya maipataw na. tuwang-tuwa naman ang mga regular na suki ng MRT at LRT sa balita. Natutuwa naman kasi hindi masyadong magagastusan, madadagdagan ng gastos sa mga anak ko. Malaking bagay yun dahil ngayon napakahirap ng buhay, marami rin mga walang hanap buhay, malaking tulong sa ating mga mamamayan yun. Pero kung hanggang kailan, wala pa rin makakapagsabi. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Pumirma ng Memorandum of Understanding ang GMA New Media Incorporated at Manila Jockey Club. Layo nitong pagsanibin ang multimedia technology at e-commerce sa pagbuo ng cutting-edge gaming experience. Halimbawa, ang mahihilig sa horse racing, racetrack, TV at radyo lang ang paraan dati. Ngayon, pwede na rin sa internet at mobile connectivity o cellphone. Pumirma para sa panig ng GMA Network ang chairman and CEO nito na si Attorney Felipe Gozon at President and COO na si Gilberto Duavit Jr. Naroon din ang Chief Financial Officer at SVP ng Corporate Services Group ng GMA na si Felipe S. Yalong at ang President and COO ng GMA New Media na si Jude Gallares. Para naman sa Manila Jockey Club, pumirma ang chairman nito na si Attorney Alfonso Boy Reyno Jr., EVP, COO at Director nito na si Attorney Alfonso King Reyno III, Vice Chair na si Marisa Tan at Director na si Luisa Morales. Digital technology has changed media consumption in a very profound way. Nowadays, the options have exploded. The internet, the mobile connectivity, multimedia tools, and other new technologies. We're now able to utilize the expertise of both GMA and MJC in providing new platforms such as viewing karera sa, let's say, sa mobile phones or sa online. Ang kahulugan nito is maski nasa labas kayo ng bahay, then pwede pa rin kayong makilahok sa karera. Mga ralista sa Egypt idinaan sa sayaw ang kilos protesta. At pambansang kamao Manny Pacquiao excited nang makaharap si US President Barack Obama. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras. And I have confidence. Ana,